bossing. Nako, dito muna tayo. Eto na ang main event, mga kababayan. Pero unahin natin, no, yung ine-ebas o yung sinasabi, ba't Adan? Ba't Adan? Wala tayong magagawa kasi mahal mo na. Ba't Adan? Oh, yung sinasabi ni Bato de la Rosa at ipinagmamalaki ng mga DDS na number game nga daw ho pagdating daw po sa impeachment ni Inday Sara Duterte, mga kababayan. Kayo talaga, alam nyo na yung style, ano? Uy, live ba to, Boss Mark? Mga magtatanong, live ba to, Boss Mark? Para ma-shoutout natin yung mga pangalan. Kayo, ha? Alam ko na style nyo, ha? So, Mike Pilapil, na-shoutout kita dito sa replay. Ngayon ho, mga kababayan. Sabi, ikaw, wag pa-drug test din, Ramos. Bakit ako magpapa-drug test? Di naman ako pangulo. Baka mamaya mabisto nyo pa ako. Madaming creatine sa katawan ko. Madaming whey protein sa katawan ko. Diba? Ang dami ko pa naman whey protein doon sa tindahan. Baka makita nyo puro muscles. Ay nako, bakit biglang ako magpapa-drug test? Wala po ditong mga kalokohang ganun. No? Pasensya na ho. Ngayon, si Bato, pinagmamalaki nila, sobra pa sa siyam. Yan. Nakakahiya ho, ano? Hindi na nila ina-analyze yung kanilang mga sasabihin. Sobra pa. Sara Duterte has numbers to secure acquittal in impeachment. Bato de la Rosa. Tingnan nyo na lang ho, mga kababayan. Wala pa po o pasubmit pa lang po o inaayos pa lang po para isubmit ng prosecution panel yung kanilang mga dokumento, ebidensya, etc. Pero etong sila Bato de la Rosa may hukom na. Meron ng judgment po sila, mga kababayan, na wag ma-impeach o harangan ang impeachment ni Inday Sara Duterte. Saan kumuha ng pagbabasihan ito kung wala pa sa kanila yung mga ebidensya? Saan ho, mga bossing? Sige nga. Baka dahil kaibigan namin si Inday Sara Duterte, kaya kami, mangangalap kami ng mga tao na yes namin, wag i-impeach si Inday Sara Duterte at makikisama sa amin. Kasi kaibigan namin yan. Di ba? Jane Mendoza, isa ka pa. Boss Mark, live ba to? Kayo. Di ba? Sobra pa. Sara Duterte has numbers to secure acquittal in impeachment. Bato de la Rosa. So sa ngayon, parang sinasabi nyo sa amin, no? Kaya hindi na-impeach si Inday Sara Duterte. Kasi madaming kaibigan sa Senado. Ganun, di ba? Yung ibig ninyong sabihin? Di ba? Ganun ang ibig nilang sabihin, mga kababayan? Wala pa. Hindi pa mga nakakahawak. Si Robin Padilla, ano sinasabi ni Robin Padilla? Haharangan ko yung impeachment. Dapat sa mga tao to, ini-inhibit ho, mga kababayan. Dahil alam natin na hindi po para sa mamamayang Pilipino yung gagawin nilang pagboto. At dapat din po, i-push natin yung aking sinasabi na dito sa mga tao na to, no, sa lahat ng senador, mga bossing, kailangan ipaliwanag nila kung bakit inimpeach si Inday Sara Duterte or kung bakit hindi inimpeach si Inday Sara Duterte. Di po ba? Pero sabi nung batang kongresista, sa lakas ng ebidensya, mahihiya kayo na hindi i-impeach si Inday Sara Duterte. Di ba? Ang patunay lang po nito na nagdedesisyon na sila at sinasabi nila na kumpleto na ang kanilang bilang para maharangan ng impeachment, mga kababayan, parang sinasabi sa atin na kaya hindi na-impeach yan kasi madami kaming kaibigan niya. Diba? Kaya hindi na-impeach yan kasi madami kaming kaibigan niya.
Pero yung sa mga ebidensya, etc., hindi na namin tinignan yun. Hindi pa nga namin nakikita, nakapag-desisyon na kami eh. Oh, di ba? So, sorry, tatatak sa isipan ng Pilipino. Kung hindi man ma-impeach si Inday Sara Duterte ay dahil hindi ibig sabihin hindi napatunayan na hindi nagnakaw. Di po ba? Ako, sa tingin ko dapat yung mga ganito, dapat ini-inhibit na po agad-agad. Ramdam na at kita na ho, mga bossing, na hindi para sa mamamayang Pilipino yung kanilang gagawin, kundi po para doon sa pagsagip sa mga kaibigan nila at doon sa kanilang mga sinusuportahan ho, mga kababayan. Isa din si Bato de la Rosa, no? Sa nagsabi, sabi, dadalawin ko po si Pangulong Duterte, no? Doon sa ICC. Bago or matapos ang eleksyon, bago, hindi dumalaw. Pagkatapos, hindi pa din dumalaw. Mamaya pag-usapan ho natin yan, mga kababayan. No? Dahil sabi nga ni Rui Perez, araw-araw stress si Bato dahil sa ICC. Baka mamaya kuhain na siya ng sundo. Correct. Yun yung susunod natin pag-uusapan sa kanya. Basahin natin to. Sobra pa, Sara Duterte has numbers to secure acquittal in impeachment. Bato de la Rosa, dapat kung ganyan ang nakikita nyo o kung meron kayong pagkilos na ginagapang nyo yung ibang mga senador, tahimik na lang kayo, hindi nyo na pinagyayabang ng ganyan. Mali naman yung pinagyayabang nyo. Iisipin ng sambayan ng Pilipino, nako, hindi na sagip si Inday Sara Duterte dahil napatunayan niyang hindi ninakaw yung pera. Kaya lang yan hindi na-impeach kasi madaming kaibigan. Di ho ba? Simple. Ewan ko, pinagyayabang pa nila yung mga ganyan. Hindi naman ho dapat kayabang-yabang yung mga ganyan. Kasi yun ang iisipin ng sambayan ng Pilipino. Hindi na-impeach si Inday Sara Duterte kasi tinulungan ng mga kaibigan. Pero hindi napatunayang hindi nanakaw yung pera. Ganyan ang iisipin. Sabi ni Wen Bojiang, malakasan na lang na ebidensya ang laban para manalo. In God's time, matatapos din ang usapin sa ating bayan. Mahiya naman sila kung di nila kung hindi, sabi ni Chris Ulo, nandito na daw yung susundo kay Bato. Sabi ni Annabel Ye, mahiya naman sila kung di nila impeach si Inday Sara Duterte. Eto sabi ni Bato, I am confident, no? Dahil nakikita ko naman na yung ibang alam natin na hindi namin kaalyado ay nagbabago na yung stand. The numbers are growing as far as our side is concerned. Mahirap, baka mamaya biglang magbago yung stand nila. Depende sa takbo. Intayin nyo na makarating sa inyo at mabasa ninyo at makita ninyo at pag-usapan yung mga ebidensya. Di ba? Sabi ni Red Hawk, Boss Mark, pag di yan ma-impeach, isa na yang patunay na bulok ang sistema ng batas dito sa Pinas. Sabi naman ho ng Congress, pag hindi na-impeach si Inday Sara Duterte, ang susunod nilang hakbang ay kasuhan po ng plunder si BP Sara, mga bossing. Ano to? Ayun ho, mga kababayan. Ang hirap ng sitwasyon ni Inday Sara Duterte, mga bossing, no? Sa impeachment po, ilan yung kailangan nilang lusutan? Kailangan lusutan yung confidential funds. At yun nga po, si Marian Rivera at Chel Diokno nadamay pa po doon sa mga pangalan nung nandoon sa confidential funds.